piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Ayan! Hello po mga minamahal po namin at masusugid na taga-subaybay. At patuloy na kagaya din namin naghahangad ng araw-araw na pagpapala ng Panginoon. Muli po, ito po ang iyong lingkod para magbahagi ulit ng kabutihan ng Panginoon mula sa kanyang mga salita. Pero bago pong lahat, hayaan niyo po na tayo po muna ay hihiling ng paggabay ng Panginoon. Salamat po ng marami, Ama, sa araw muli na ito na binayaan niyo po kami ng pagkakataon para muli ay makapakinig at makatanggap mula sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa at pagpalain niyo rin po ang iyong salita sa araw na ito. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So masayang masaya at pinagpalang araw po para sa bawat isa muli na nakatunghay sa programang araw-araw na pagpapala. So ang salita po ng Panginoon na ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa aklat ng Ikalawang Hari, Kabanatang 6, mga talatang 15 hanggang 17. Ganito pong sinasabi, kinabukasan, gumising ng maaga, ang katulong ni Eliseo, nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, ano po ang gagawin natin, amo? Sumagot si Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan niyo po ang mga mata ng katulong ko para makakita siya. Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Napakaganda po ang salita ng Panginoon na ating pong pagbubulay-bulayan. Pinamagatan ko po ito ng Lord, open our eyes. Napakagandang panalangin din para sa bawat isa sa atin. Especially po sa ating pang-araw-araw na buhay dahil alam niyo ho ba na napakahalaga po yung pong pagbubukas ng Panginoon sa ating mga spiritual eyes o spiritual understanding dahil sa buhay na ito, napakarami po tayong napakahirap intindihin. Lalo na kapag ang mga sitwasyon po natin ay hindi pumapabor sa atin o marami tayong mga struggles, mga challenges na nararanasan sa ating buhay araw-araw. Kapag ang ating pagtingin ay naunahan po tayo ng takot at pag-aalala, pangamba, ito po ay hindi nagiging kapakinabangan sa atin. Alam niyo ho ba na meron pong kasabihan na ito po gusto ko pong basahin para nang sa ganon, mabigyan po tayo ng mas lalong encouragement para magkaroon tayo ng kaisipan na napakaganda palang kahilingan sa panalangin, yung kagaya ng panalangin ni Eliseo sa kanyang servant. Okay, yung Lord, open his eyes. Alam nyo ba, ganun din po sa atin. Nawa, araw-araw, hilingin din po natin sa Panginoon na buksan ng Panginoon yung ating spiritual eyes o spiritual understanding at biyayaan tayo nung tinatawag na pangitain para nang sa ganon, mas madali po natin naiintindihan kung ano po yung mga bagay-bagay na pinapakita ng Diyos ahead sa atin. So, ganun po ang nangyayari po sa lingkod ni Eliseo nung pagkagising niya kinumagahan dahil sila po ay hinahanap ng mga sundalo na mga Arameo dahil nagalit po yung hari ng Syria, mga Arameo, dahil yung balak nilang sakupin ang bansang Israel ay
napupurnada madalas dahil nauunahan po sila na itinitimbre, binibigyang babala ni Propeta Eliseo. Kaya nung nabalitaan nung hari ng Syria na si Eliseo ang mangdahilan bakit po napupurnada yung kanilang paglusob, ipinahanap nila si Eliseo sa mga sundalo. At nung umagang yun, pagkagising ng kanyang lingkod, nabulaga siya. Naunahan po siya ng takot dahil ang nakita niya yung literal na sitwasyon. Literal na napakaraming mga sundalo at sila ay huhuliin. Kaya sinabi niya kay Propeta Eliseo sa kanyang amo, "Amo, anong gagawin natin?" So doon nakita ni Eliseo kung anong pakiramdam ng kanyang lingkod. Takot na takot. At mula doon sa pagkatakot niya yon, wala na po siyang nakitang maganda na ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kundi, ang nakita niya ay mga struggles, ang mga challenges, ang mga nakakatakot na senaryo. Kaya dun po, ano po ang lesson po sa atin dito? Minsan, kapag ang gumana sa atin ay yung literal na pagtingin sa mga senaryo na madalas natin na-encounter sa araw-araw, pansinin nyo, kapag naunahan po tayo ng takot at pag-aalala, wala na po, hindi na po natin makikita yung mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa kabila na mga pangit na maaari nating nararanasan sa buhay na ito. Kaya ang panalangin ng lingkod ng Diyos, Lord, buksan mo ang kanyang paningin. And take note, kapag ganun po pala ang hinihiling din natin sa ating mga buhay, sumasagot agad ang Panginoon. Kaya mapapansin niyo po sa verse 17, agad-agad binuksan ng Panginoon ang kanyang spiritual understanding. At doon niya nakita na mas marami pa pala silang mga anghel at mga karuwahe nakakabayo na mga lingkod ng Diyos para ipagtanggol sila. Minsan, hindi po natin madalas nakikita yung mga bagay na yan kasi sarado po yung ating mga spiritual understanding o yung pong visualization natin. Yung pangitain natin, medyo lumalabo. Kaya napakahalaga din sa panahon natin o sa pang-araw-araw natin na buhay. Isa po sa napakagandang hilingin natin lagi sa Panginoon ay yung Lord, buksan mo ang aking spiritual eyes. Para nang sa ganon, mas madali po natin maintindihan ang mga napakagandang bagay na inilaan ng Diyos sa ating mga buhay kahit na meron po tayong mga iba't ibang mga pangit na pinagdadaanan sa buhay na ito. Mag-iwan po ako ng isang word na prinsipyo dito. Sabi niya rito, your ability to see determines what you can receive from God. Napakaganda po itong pangungusap. Yun daw pong kakayanan natin na makakita. Ito po yung visualization natin, yung mabuksan yung spiritual understanding natin, spiritual eyes natin, yun daw po ang magdedetermina kung paano po tayo nakakatanggap araw-araw sa Panginoon. Di ba napakagandang paalala po sa atin ito para nang sa ganon, kahit ano mga pinagdadaanan natin sa ating buhay araw-araw, ang magaganda at mga pagpapala pa rin ng Panginoon ang siya natin nakikita. Nawa sa araw na ito, napagpala po tayo sa salita ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng marami na ipinaalala mo sa amin. Napakahalaga na kapag lumalabo po yung aming mga spiritual eyes o spiritual understanding, na lumalabo po yung mga pangitain na inilalagay mo po sa aming mga puso at pagtingin, Lord, I pray like Eliseo prayed sa kanyang servant, nabuksan mo po ang aming mga spiritual eyes, spiritual understanding, Panginoon. Para lang sa ganun, Lord, every day, ang lagi namin nakikita, ang iyong mga kabutihan at ang iyong kapangyarihan. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat po muli mga ka-AAP at hanggang sa mga susunod po natin, mga kabanata. God bless and bye-bye.